Sumama tayo sa Laban Kontra sa Iligal na Droga ng Dangerous Drugs Board. Makinig, makiisa at makilahok. Bayan kontra droga. Bayan kontra droga. Bayan kontra droga. Hatid sa inyo ng PCSO. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Emma Pastor Fide, siya naman ay training specialist mula sa Preventive Education Training and Information Division ng Dangerous Drugs Board. Magandang umaga po sa ating mga televiewers and listeners dito po sa programang Bayan Kontra Droga. So sa inyong trabaho paano ninyo ginagawa yung pagtuturo ng effective parenting para makaprevent tayo ng droga? Norma? Sige po, Sis okay lang. Andy, Aha. si Miss Norma Lacaba ang tatalakay ng topic niya. Okay. Again po, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Ako po ay dating taga Dangerous Drugs Board bago ako nalipat sa Department of Health. 33 Balik ka dito sa amin. Yung po ang balak namin, sir. 33 years po ako sa DDB bago kami nalipat sa Oh. Department of Health kasi kailangan namin yung, sabi ni sir, yung position. Makukuha na, ma-maintain namin yun pag lumipat kami sa DDB, pati ang function. So, gusto rin naman namin na tuloy-tuloy ang aming trabaho at hanggang ngayon po, ang trabaho namin na ginagawa sa DDB, yun din ang inalaw sa amin ng Department of Health na gawin. Sa responsible parenting po, importante po ito sa not only in drug abuse prevention but in drug abuse prevention and control program ng government. Kasi po, sa pamamagitan po ng responsible parenting, dito po namin tinitrain at ini-enhance ang capability ng mga magulang na makinig sa mga asaloobin ng kanilang mga anak, ng kanilang damdamin, kung ano man ang kanilang mga problema, at ini-encourage din namin sila na maging, ang mga bata na maging open, at yung mga magulang ay ready na pakinggan sila, at ang mga magulang ay handang tumulong sa kung anumang decision o choices na gagawin ng kanilang mga anak sa pagresolba ng kanilang problema. At sa ganito rin pong sistema, ang mga kabataan po ay tumutulong din sa mga kapwa kabataan na may similar na problema dahil ito po ay karamihan sa mga magulang ay na-educate na sa good parenting at saka sa drug abuse prevention and control. So, ito po ang mahalagang role ng mga magulang sa drug abuse prevention. Meron ho kayong tinatawag na systematic training for effective parenting, yung STEP na program. Emma, paano ho ginagawa ito? Ito pong programa po ng Dangerous Drugs Board na tinatawag po namin Seminar Workshop on Systematic Training for Effective Parenting. Ito po ay 3 araw po live-in seminar na ang layunin po nito ay mabigyan ng kaalaman ang mga magulang tungkol sa problema sa ipinagbabawal na gamot. Sa mga magulang mismo ang nag-a-attend? Opo, ang mga magulang po, o even po yung mga guardian, no? Na para po malaman nila na meron po silang mahalagang papel na gagampanan dito sa drug abuse prevention and control. Pwede na rin dito yung mga elder sister or brother na silang guardian ng mga Opo, kabataan. pwede po dito. Even po yung mga single, no, na nagbabalak po na mag-asawa na, no, at least na meron na silang kaalaman na bago sila Para maging tamang magulang. Okay. O Emma, pa-check mo rin. Baka yung mga magulang ay addict din, ha? Okay. May mga ganyan. Meron May po. mga ganyan sa po, pamilya. Meron po tayong Oo, kaso may na mga gano'n na ganyan. Oo. ngayon po na imbis po ang mga anak ang dinadala sa rehabilitation center, ang mga magulang na po ang Oo, may dinadala ganyan. sa rehabilitation Lalo na center. yung medyo lagi nagluloko yung asawa. Yung lalaki. Yung babae, walang pangganti, kundi baka nagdodroga na, ganun. Makabawi. Posible po yun Pwede na ganun, mangyari. oo. Kaya kadalasan ang nasisisi, hindi lang magulang, minsan, mga anak din, pag minsan hindi rin masuheto na yung mga anak, nawawalan na rin ang kanyang mga magulang. Kaya dapat yan may common kanyan, concerted effort among themselves na magtulong-tulong. Opo. Meron din nga na mga teenager pa lang kailangan nilang sagutin ng pamilya dahil yung magulang nila ay naging addict. Kahiwalay, naging addict yung nakatira, gano'n. Kaya pwede rin sila sa seminar na yun.
Opo, pwede rin po yung mga anak. Sa katunayan po, no, ito pong systematic training for effective parenting ay nationwide po ang scope nitong programa natin, no, na ang ka-partner agency po namin dito ngayon ay ang Parole and Probation Administration through their regional offices. Parole and Probation Ay, parole? Administration. Parole and Oho. probation officers. Ba? Oo. May, So, may yes. suggestion ako. Yes. Hindi sa pinopromote ko. No? Naalala nyo, binigyan kita ng libro, yung sinulat ng misis ko. Yun ho ay parang how to rear children. Napakaganda siguro kakausapin kung maipasok namin, subliminal lang, yung issue ng drug para hindi nakatuon ka agad. So habang binabasa niya the right, yung what is good, what is bad, nakikita niya ngayon yun. Pero hindi yung directamente niya pinapasok mo kasi kung minsan may resistance yun. Oo. Sasuggest ko yun na secretary. Mabuti yun. Mag-tie up tayo dun sa book na yun. Yun na mismo. Kasi may mga caricature yun kung nakita. Ito yung libro para sa drug prevention. Hindi, ito yung libro na sinulat ng misis ko tungkol sa yung bang yung good and bad, the hell and heaven and so on. Pero pwedeng isubliminal na ipasok dun para nagsisink in yun ng walang resistance. Siguro dito sa mga pag-ismagil ng mga droga, siguro kailangan may pag-ugnayan din ng DDB, PIDEA, sa airport, authorities, ang mga taga-customs. Oo. Kasi maraming mga bagay na maraming palusot sila na hindi na nalalaman ng mga iba. Tama. Maraming mga bagay, kamukha yung sinasabi ko na isipin mo, testing lang ng pilay, pwede palang tunawin dito, magiging droga na. Oh, Di ba yung secretary, ba yung ukay-ukay? yung Na, kaya napakamura yan sapagkat yung ginagamit. Oo, nasa gitna rin Sa daw yung gitna. mga droga. Yung iba, hinahaluan ng resin. Oh. Hinahaluan ng resin. Kunwari, resin yan. Yung pala, isosort out nila, may kasamang drugs na yun. Hindi natin kamukhang kamukha yung resin, kamukhang magkamukha sa shabu, kamukhang magkamukha eh. Meron nung tayong mga kasama rito sa Philippine Drug Enforcement Agency. Magbibigay ho sila ng ilang updates. At sasabihin ko nga po, meron hong travel advisory nga pala. Secretary, mandami yung mga balita tungkol sa mga Pilipinong ginagamit na mga drug courier, drug mules, ano? Ayun na nga, lalo na yung mga sa OFW. Oo. Kaya siguro, meron din atang ginawa kayong sistema dyan, di ba, Director? Oo. Meron na ginawa ang PIDEA dyan, at nakipag-ugnayan na rin sila sa airport. Ayun kay Si Director Joseph Ladip, siya po ang Director ng International Cooperation and Foreign Affairs Service sa PIDEA. Director, magandang umaga. Okay po, sige. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapanood at tagapakinig ng programang ito po. Sa inyong opisina, mukhang kayo nagigipag